gagawin ng Panginoon. Paki-reduce mo base, Brother Chris. Masyadong maugong. Hello. Yeah. Praise God. So, ngayon panibagong additional part of the armor of God na kailangan natin para sa laban. So, kung maalala natin, dinescribe ni Apostle Paul yung isang sundalo na handa makikipaglaban. So, physically, illustrations, at i-transfer ni Paul into spiritual. So, from physical battle to spiritual battle. Kasi tayo mga Kristiyano, ang laban natin, hindi naman talaga literal na ang kaharap mo ay kinakalaban. No? Kaya, naglalagay siya ng comparison or akma doon sa illustration na binibigay niya. Katulad ng mga nakaraan, sabi nung una doon sa Ephesians 6:13, ang sabi diyan, sabi niya, therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand. So kung makikita natin dito, put the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand. Stand. So makita natin, ando doon, kumbaga, makakatayo ka o kaya makakaharap mo siya nang may katatagang ka. Sabi dito sa huli ng 13, and after you have done everything to stand. So nakita nyo yung word doon, to stand. Pagdating sa 14, stand firm. So puro stand. So nakita nyo yun, stand firm. Kaya dinugtong na niya dyan, with the belt of truth. Tapos ano pa? With the belt of truth, buckled around your waist, with the, nung nakaraan natin, breastplate of righteousness. So ang breastplate natin dito na nakita ni Paul sa sundalo, kinabitan ng sa spiritual, is righteousness. Kasi hindi ka naman pupunta tuwing pamumuhay natin ay lagi ka nakasuot ng panggera, di ba? Kundi kaya sabi ni Paul, your righteousness is the breastplate na kailangan natin. Not the literal breastplate, kundi the righteousness. Kasi sa buhay natin, kung wala nga naman ng katotohanan, anong silbi? Ay, occupied ka na o kaya ano ka na, kung baka capture ka na ng kaaway. Kasi kung wala sa iyong righteousness, captured ka na ng kaaway. So pag nasa iyong righteousness, hindi sa kaaway yan, sa Panginoon yan. Ngayon, papasok tayo sa pangatlo. And with your feet, paa, fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. So ang verse 5 natin, yung verse 15 natin, and with your feet, kasama yung paa, fitted, kumbaga handa, equipped with the readiness. Handa, equipped of the righteousness, readiness that comes from where? From the Word of God, which is the gospel, is the Word of God. Peace, kapayapaan. So ngayon, sa Tagalog, okay lang naman yun. Nilagyan ng sapatos Di ba? Kaya kung titingnan natin yon, kaya minsan nag-discuss nga kami ni Pastor, sabi ko, okay naman yung sapatos, pero pag tiningnan ko ang sinasabi ng English is readiness. Yung readiness mo, ibig sabihin ganito, pag nasa bahay ka, pag ikaw ay nagsuot ng sapatos, sasabihin ng kasama mo, saan ka pupunta? Di ba? Ibig sabihin, may pupuntahan ka, handa ka.
So pag nakita mo na sumuot ako ng sapatos, handa na ako. Di ba? Hindi yung sapatos dito, kasi kung magandang sapatos mo, ang titingnan ng sapatos, eh, nagsuot kaya nun. Handa ba? Di ba hindi? Sa ngayon, marami tayo. May STL2 pa dyan na tinatawag na safety shoes. Dahil, ano yun eh, kung nagtatrabaho tayo, mapapansin nyo, wala siyang pakialam kasi may safety shoes siya eh. Kahit mabagsakan yan, protektado. Pero ang alam kong tinutukoy ni Paul dito is readiness, preparation. So kahit na gaano kaganda ng suot mo, kung mahina ang tuhod mo, tatagal ka kaya? Ready ka kaya noon? Tingin ko hindi. Nakita nyo? So, pwedeng isuot din niya yung sapatos na yon ng unbeliever o ng kaaway. Pero tatagal kaya siya? Hindi. Kasi ang requirement dito, shoes ang pinuntaria as a sign that you are ready. But the endurance, ang kinukuha ko dito, is not coming from the shoes. Di ba? Ang paghahanda hindi nanggaling sa sapatos yan. Pero sa Tagalog natin translation, sabi doon, isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pamangaral ng magandang balita ng kapayapaan. So ang concentration natin dito, hindi sa sapatos ha. So ibig sabihin, magsishare ako ng Word of God. Pagdating ko doon, alam mo yung sapatos kong binili, ano yan? May tatak yan. Ganun ba yun? Pero, makita mo, ang connection ni Paul is, you have to be ready with the Word of God. Preparation. Handa ka. Ibig sabihin, nakahanda ka, kaya ready. Sa anumang confrontation based on salvation, handa ka doon. You can stand. So, itong sapatos is a sign na you are ready. Pero hindi ang sapatos ang solusyon ng pagiging handa mo. Tama ba? Palatandaan lang yan. Para yung nagsuot ka nang nakaputi ngayong linggo, siguro magpe-preach si pastor, pero hindi naman pala. Yun yung mga yun eh. Di ba minsan sinasabihan tayo, nakaputi ka, ikaw ba ngayon ang speaker? Hindi, gusto ko lang magsuot ng puti eh. Gusto ko lang magsuot ng magandang sapatos eh. Pero hindi yan katibayan na pagsuot ko ng sapatos ay matatag na ako. Hindi. So makita po natin, ngayon may babasahin ako sa inyo sa... Wala ito, kaya hindi ko nilagay yan sa text eh. May babasahin lang ako na isa pang magandang, para gusto ko lang iklaro bago ako pumasok dito sa passage ko, paliwanag ko. So makikita natin sa isang passage sa about Hebrews. Ang Hebrews chapter 12, kung maalala natin ito, the Hebrews is surrounding by witnesses. Yung mga nakaraan, ng mga may pananampalataya. Kasi ang tinutukoy nito, faith and patience. Okay? So, pupuntahan ko kayo sa chapter 12 ng Hebrews, verse 12. Kasi kung babasahin mo ang verse 1 to 11 is about discipline. Okay? So kung 11 ako mag-start, sabi niya, no discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. So alalahanin natin, sundalo ito. Ang hinahanda sa sundalo ay training. Okay. Pero ito, pag binasa niyo ang verse 1 dyan, tinitrain ang isang, mayroon pa dyan na ang anak ng Diyos, kailangan nakakaranas ng mga bagay-bagay habang siya ay tinitrain ng Panginoon o dinidisiplina para magkaroon siya ng katatagan sa kanyang pakikipaglaban sa mundong ibabaw. So, basahin 1:12. Therefore, ito na, strengthen your feeble arms. Ano bang feeble arms? Yung mahihina.
Pero doon sa Tagalog, hindi nilagay yung arms ha. And weak knees. Mahinang tuhod, kapatid. Okay. Sabi niya, make level paths for your feet. So hanapin mo yung tama, yung matuwid na lalakaran sa Tagalog, sabi doon. Okay, then, sabi dito, ulitin ko yung 13. Make level paths for your feet so that the lame may not be disabled, but rather healed. So, ibig sabihin, hanapin mo kung bakit kung may mga kasamaan, huwag mong papadaanin ang mga kasama mo sa mga lubak-lubak, mahina na nga ang tuhod sa literal yon, ay baka mamaya lalo pang bumagsak yung mga yan. So, sa Tagalog dyan, ang pagkaintindi ko ay hanapin mo ang matuwid na daraanan para hindi matisod sa'yo yung mga nakakakita sa'yo. So, kung sa atin, as Christian, bilang Kristiyano, makikita natin na dapat mamuhay ka ng tama. Kasi pag nakita ka ng mahihina, hindi sila magpapatuloy. Then 14, make every effort to live in peace. So nag-divert siya dito. Mamuhay ka na may kapayapaan with all men and to be holy. Kabanalan. May kapayapaan kang kabanalan. Without holiness, sabi dito, no one will see the Lord. So ang pinaka-objective is holiness. Kabanalan. So as a soldier of Christ, sa tinukoy ni Paul, ang target niya dyan ay yung doon kanina, sa nabasa natin sa Ephesians. Pag mapansin mong Ephesians, marami kasi sa buhay Kristiyano na sa pang-araw-araw natin na kinakaharap na battle, kailangan i-depensa mo lahat. Yung nabanggit na, yung napag-aralan natin last 2 months. Yung una, yung binanggit doon na isuot yung armor of God. Nakita natin literal, yung armor, kung paano protektado. Pero sabi ko nga, ang armor natin is spiritual. Na binibigyan ni Paul ng napakagandang halintulad sa spiritual na buhay natin. Na kung wala, sabi ko nga last month, kung wala ang righteousness sa'yo, so ngayon righteousness hindi lang nakukover doon sa dibdib mo, kundi the whole being mo ay covered ng righteousness kasi yan ang nakikita sa personalidad mo. Ngayon, dito sa atin na pagpasok sa 15, na isuot nyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. So, anong dapat mo dito? Kuwanin. So, ang nakita ko dito, kasi iisang verse lang yan. Ang una natin dyan na makikita, yung sabi ko, by taking the right information from the gospel of peace. So, ano ba ang tamang impormasyon na dadalhin mo sa laban o sa paghahayag ng salita ng Panginoon? Dahil sa laban natin sa araw-araw, kung mapapansin mo, kung wala kang tinatawag na endurance o katatagan, aatras ka kagad yan. Bakit ka mo? Sa 45 minutes na lang na preaching, hindi ka na nakaka-stand Bakit ka mo? Wala ka ng endurance kaya hindi nagiging matatag ang isang tao dahil ang endurance niya ay mahina. At saan nakukuha yung endurance mo? By the way of training. Kung ang training mo sa buhay mo ay matatag, ang endurance mo naman ay mahaba. Kaya nga si Manny Pacquiao, pag nagtitraining paulit-ulit ng tinatakbo niya yung malalayong lugar, yung papunta dyan sa Baguio noon, kahit doon sa US. So, ibig sabihin, the more na mahaba ang subukan mo, pag ang ginagawa mo sa araw-araw, tingnan mo yung construction worker na walang ginawa kundi magpala, ng simento, maghalo,
Pero mo buong hapon, halo yan. Ikumpara mo dun sa hindi naghahalo. Sino ang tatagal sa kanila? Ang matagal. Yung ginagawa talaga at patuloy, walang ano. Hindi siya nagreklamo o hindi siya umaayaw. Kahit na nakikita niyang pagod na siya, tumutuloy pa rin. Yan ang mga nakahanda. Kaya ang endurance ng isang tao na yan ay napakatatag niya. So, bago tayo magpatuloy, manalangin muna tayo. Lord, we give you glory, honor, and praise sa aming patuloy na pag-aaralan sa oras na ito. Kami po ay humihingi sa iyo ng karunungan, kaalaman na magamit sa aming pang-araw-araw na buhay na alam namin at alam mo, Panginoon, na kami kumakaharap ng mga pagsubok, which is ito ang battle ng aming buhay. Yung mga kaisipan na inilalagay sa amin ng kaaway na Lord na hindi maganda o maayos, tulungan mo kami na ma-reject namin ang mga bagay na ito. At ang hinahayaan namin ay yung mga salita, the information that comes from your throne of grace and mercy, na siya pong effective sa aming mga buhay at mapagtagumpayan namin ang laban namin sa pamumuhay sa araw-araw. At bigyan mo kami ng katatagan at kapangyarihan na nagmumula sa iyo at inaangkin namin ito, Panginoon. Binabalik ang kapurihan sa iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. So nakita po natin na itong ang nakita ko dito na information na maganda is to train us na maging matatag tayo. Bakit? At ito, kaya ko kinuhang 1 Peter chapter 2 verse 20 to 21, gawa na ito ang weaknesses minsan ng mga Kristiyano sa kanyang buhay. Una, sabi ko nga dyan, 1 Peter, by taking the right information from the gospel of peace. 1 Peter chapter 2 verse 20 to 21, maipagmamalaki ba ang magtiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Question yun. Ano ang nasa puso natin yan? Kaya mo bang ipagmalaki yan? Mayroon nagmamalaki sa ganyan. Pambihira. Di ba kanina, naisahan ko yung driver, hindi ako nagbigay ng pamasahe. Di ba, yabang ng dating, no? So kung sa'yo, namumuhay ka sa Panginoon, magagawa mo ba yun? Hindi. So yun lang ang unang sentence. Sabi dito, hindi. Ayan o, malaking hindi yan eh. Hindi. Ngunit, kung magtitiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa ninyong mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. So kung nasa harap ka ng laban, doon sa dinescribe ni Apostle Paul, kahit na anuman ang alipustang, tanggapin mo. Kung, dahil sabi nga dito, readiness eh. Kung handa ka na alam mo yung mga bagay na yan, hindi ako kayang matinag na mga ganyong kasabihan. Kasi ako, lalo na kung dala-dala mo ang gospel at mag-share ka, alam mo na, ang mga kaharap mo dyan ay pilosopo, tulad ko noon. Na kung mahina ang endurance mo, lalayasan mo na siya. At kung mahina ang patience mo, baka masapok mo. Diba? Ganon. So, doon sa hinahanda ni Paul na pinaparating sa atin, dapat, ito nakita ko dito, una-una, itong 1 Peter chapter 2 verse 20 to 21, kasi sabi niya, ngunit kung magtiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, mabuti yung ginagawa mo. Kasi kaligtasan yan. Mabuti yan kasi binibigyan mo sila mabuksan ang puso at isipan para mapunta siya sa buhay na walang hanggan. At ang sabi ng Diyos, pagpapalain pa kayo. So, ano nakita natin? Sa suffering for doing good, sabi niya, by taking the right information from the gospel of peace, that suffering for doing good endures
that endures is commendable before God. So, ang suffering natin sa paggawa ng mabuti ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Kaya kung pupunta kayo sa laban, ang sabi dito, maging handa ka, paghandaan mo na, dahil ang laban na yan ay may sakripisyo at may kahirapan. Walang laban na mabilis. Kung ang pagkain nga ng kanin, pag mainit-init, ang hirap eh. Nasa lamesa pa yun. Ay how much more na pupuntahan mo yung isang lugar o bagay. Sa pagpunta ba lang, ayaw mo na dahil mahirap, walang sasakyan doon, maglalakad ka pa eh. Ay may sakripisyo. Ay hindi ko kayang pumunta doon kasi bundok yung aangkanan mo. Ay wala namang madali eh. Lahat nga mahirap. Sabi nga ng iba eh, saka ko na lang gagawin, ang hirap sa panahon ngayon. Ay pagdating kaya ng darating na panahon, mas mahirap na. Kaya kung hindi mo na uumpisahan, inaantay mo, kailan ba magiging madali ang buhay? Sino ba dito ang mas madali lang sa kanilang buhay? Simula nung ikay nagkaisip na at naintindihan mo na yung tama at mali. Madali ba yung buhay? Sabi ng iba, opo. Dahil paano? Nakaasa ka lang doon sa magulang, kapatid. Hindi mo buhay yun eh. Buhay ng kapatid mo yun. Buhay ng nanay mo yun. Ang ibig kong sabihin, ikaw personally. Buhay mo. Yung hindi, kasi pag-asa ka, madali lang yun. Kahit na matulog ako maghapon eh, galit pa ako pag gising ko kung walang nakahandang pagkain na kakainin ko, magagalit pa ako. Masarap ng buhay ng ganun. Pero kung ikaw namumuhay, kasi ang sundalo, pag yan ay lumalaban, wala ka nang tatawagin na nanay, tatay dyan. Sarili mo ng laban yan, kapatid. Kaya napakaganda na tanda natin, gumawa ka ng mabuti, kahit na alipustahin ka, manatili ka pa rin, ipagpatuloy mo pa rin yung gagawin mo. Huwag kang madi-discourage doon. Bakit? Kung nasa tama naman ang ginagawa mo, ang Panginoon ang magpapala sa'yo. Kahit galit ang mga tao sa paligid mo, kung tama ang ginagawa mo. Sino magpapala sa'yo? Panginoon, hindi naman sila eh. Kasi ang pagpapala nila may kapalit, di ba? Bibigyan kita ng malaking pondo, sumunod ka sa gusto ko. Ay kahit na masama ang pinapagawa, susunod ka. Hindi. Balik tayo, righteousness nga nung nakaraan eh. Ibig sabihin matuwid na pumumuhay. Tapos ngayon na naman, pagiging handa. Kaya, mapapansin natin yan, doon nga sa sinabi ko sa A, suffering for doing good that endures is commendable before God. So, yun. Ang tinatarget ko dito, na may sakripisyo ka, pero, tsagain mo yan, kapatid. Magtsaga ka. Sabi nga, ang nagtsatsaga ay may nilaga daw. Anong nilalaga mo? Meron ba? Pag nagtsatsaga ka, may resultang darating sa'yo. May pakinabang kang makakamtan pagdating ng araw. Kung wala kang tiyaga, aywan ko lang, kung mayroon darating sa'yo. Tingin ko lang. Pangalawa, sabi, that following Christ example is the calling for us to do. Verse 21. Sabi ko doon, sabi ng verse 21 ng 1 Peter chapter 2, verse 21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Diba? Ang ganda. So, ayaw nyo ba magtiis?
Dito napakalinaw. Binigyan tayo ng halimbawa nino ng Panginoong Hesus. Si Kristo ba hindi naghirap? Hindi ba nagtiyaga? Hindi ba nagtiis? Napakalinaw. Si Peter mismo nagsabi nito. At kung makikita mo, ang Book of Peter is encouragement doon sa mga tao na mananampalataya na nakakaranas ng kahirapan sa paligiran. Saan yun? Dito yan sa sa lugar ng Asia. Kung mapapansin mo, itong Ephesians na binabasa natin, sinulat ni Paul yan, nasa Corinto siya. Saan ang Corinto? Greece. Saan ang Greece? Roman city of, Corinth. Sa Greece yun. Saan ang Greece? Nandito lang, yan sa may Turkey. So ngayon, mapapansin natin dito, na si Paul mismo, nung time na yan na sumusulat, ay nandoon siya. Hindi limitado ang galaw niya kasi house arrest ito eh. Ngayon, dito, si Peter naman, ang sulat niya, na nakikita natin, ini-encourage niya yung mga mananampalataya na nasusuppress ng kasamaan sa kapaligiran. Kaya kung mapapansin natin ito, dito po, ini-encourage ni Peter yung mga mananampalataya na, sabi niya, pagtitiis, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Ay minsan, tayong Kristiyano, ayaw natin maghirap, ayaw natin magtiyaga. Ang gusto natin, blessings. Paano mo makukuha ang blessings kung wala kang tiyaga? Aba, mahirap mag-antay ng ano ba tawag nito? Mahirap mag-antay at mag-abang ng ayuda kung pumila ka ng mula umaga at ibibigay pala alas 12 ng gabi, alas 11. Kung wala kang endurance, kung wala kang tiyaga, hindi ka ngayon makapatanggap. Ayuda na yun Ay lalo na kung ikaw mismo ang gumagawa. Kaya nga ang pinapractice dito ni Peter, hindi madali kung tutusin ang pagiging Kristiyano. Kasi sa buhay natin sa araw-araw, marami tayong kinakaharap na problema. Sino ba dito ang hindi humaharap ng problema? Praise God kung mayroon. Hihiramin ko yung paraan mo kung paano mo nagagawa nang wala kang problema araw-araw. Kasi mas maganda yun. Basta mas effective pa yun sa turo ng mga disciples. Kasi dito, sinasabi niya, kung nakakaranas ka ng hirap, parte yun ng buhay mo bilang Kristiyano. Sabi doon kanina binasa ko sa Hebrews, pag ikaw ay hindi dinidisiplina at hindi nakakaranas ng hirap sa pagdidisiplina sa iyo, hindi ka tunay na anak ng Diyos. Diba? So ito, part ito sa atin na pamumuhay natin na ang gustong palabasin dito ng inaaral natin ngayon na kahit mayroon kang nararanasan na ganyan sa iyong buhay sa araw-araw, huwag kang mawawala at huwag kang aayaw sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yung po ang ipinapakita sa atin ng mga ngaral noon na parte lang yan. Kaya magpatuloy ka. Ang minimaintain dito, lagi kang handa. Anuman ang kahirapan, anuman ang susugurin mo na hirap, nami-maintain mo yung stand mo sa Panginoon. Kaya nga stand firm eh. Stand firm. So yung word na stand, manatili kang matatag sa pagharap at pag-solusyon ng iyong problema sa araw-araw. Kasi kung hindi ka magiging matatag at umayaw ka, biro mo yung problema, hindi mo malalagpasan. Anong mangyayari dyan? Panay ka may problema. At hindi mawawala yung problema mo na yan. Subalit, kung ang problema, gumagawa ka ng solusyon, alam mong mahirap, pero kahit papano, nakikita natin, sabi nga, kung ikaw'y nakakaharap ng mahirap, sabi ng Panginoon,
hindi sa iyo ipaparanas yan kung hindi niya kalooban natin. Bakit? Kasi part yan ng equipping. Pagmumol, paghahanda. Kaya nga, readiness ang ating topic ngayon eh. Paghahanda para pagdating ng final battle. Itong battle natin, pangkaraniwang practice lang yan. Ang pinaka-final is the judgment day. Na kung talagang lumagpas ka doon sa paghaharap mo sa mga kinakarap mo sa araw-araw. So nakita natin dito na ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo. Biro mo yan. Yung pagtitiis natin, kaya tayo natuto dyan dahil nakita natin na nagtiis si Jesus Christ sa atin. So ganito na lang, kahit na hindi mo patubuan yung pagtitiis ni Kristo sa iyo, ibalik mo ngayon sa Kanya. Kahit pareho lang ang pwede na yun. Kung baga parang binigyan ka ngayon ng magkano ba, nung gusto nyo, 100,000? Ibalik mo ng 100,000. Binigyan ka ng 10, ibalik mo ng 10. Binigyan ka ng pag-ibig ng Diyos na kung sa tingin mo, ano bang pag-ibig? Sabi niyan, yung unconditional love. So ibalik mo as unconditional love. I-apply mo as unconditional love. Huwag mo nang dagdagan yung exact lang na binigay sa'yo. Kaya bakit nakaklasify ang isang Kristiyano kung paano sila sumunod sa Panginoon? Dahil kung anong pagkaintindi nila sa love ng Panginoon, makikita mo ang effect doon sa buhay niya. Di ba? Kung ang pag-ibig natin sa Panginoon ay kapiraso lang, ang naintindihan mo sa unconditional love is kapiraso lang. Kaya nga dito, inuulit sa atin na ang equipping ng Panginoon, pagiging readiness natin, ay hindi ganon kadali. Actually, napakalawak nito. Pero dito lang tayo mag-concentrate. Kasi nga, ang tinutukoy ni Paul is the gospel of shoes. O kaya, yung readiness na galing sa salita ng Panginoon. Ngayon, yung pagiging handa mo, dapat, kung sa physical, sa literal, dapat maging handa itong binti mo at paa mo. Pumunta ka sa gym, ano bang pagpapatatag niyan? Diba? Nakatalikod ang iba, isasabit yung mabigat pa sa dumbbell, taas pala yung ganon. Ilang beses? 100 times. Eh, sabi mo nakakapagod. 5 beses lang ako. Eh, hindi ka magiging matatag niyan. O, di ba? Yung mga bumubuhat. Yan ba si Yolo? Hindi si Piolo, Si Yolo. Yung paoro acrobatic. Tingin mo ba, isang beses lang niya nag-practice? Hindi. Mula pa pagkabata. So, dapat tayo rin, mula pa, nung ikay tumanggap sa Panginoon, pinapractice mo na yan. Ngayon, kung hindi man, dahil hindi natin na lalaman pa yan, kung kailan na nag-start mong natutunan at naintindihan na laman, practicein mo na yan. Kasi makakatulong yan sa iyo ng malaki. So, pangalawa, punta sa pangalawa, how does the faith become fitted with readiness from the gospel of peace? By taking the right decision from the gospel of peace. Ngayon, pinick up ko dito si Proverbs 3:5-6. Bakit ko pinik up? Sabi ng Proverbs 3:5-6, kayawi ka magtiwala. Kanino tayo magtiwala? Sa sarili natin? Sa sariling kakayanan? Hindi. Kayawi ka. Pinakamagandang desisyon dito, kayawi ka magtiwala. Bakit? Sabi dito, kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Napakaganda. Ito'y advice ni Solomon sa mga anak niya. So, kung mapapansin nga natin,
pag pinakinggan at hindi mo kinalimutan ang mga paalala sa iyo na magdudulot ng katagumpayan kung ikaw ay mapapalayo sa iyong magulang. At maganda naman yun. Dapat huwag mong kalimutan. Dahil magdudulot yan sa iyo ng kapakinabangan. Ang sabi dito, upang ikay patnubayan sa inyong mga tatahaki. Biro mo yun. Kaya lang, pag tiningnan mo, ang payo ng Panginoon napakalawak. Kasi, buong Biblia, nandiyan yan ang payo ng Panginoon. Kaya napakahalaga na lagi tayo nagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Why? Kasi, nandiyan ang katagumpayan ng ating buhay. Kung maalala natin ang sinabi ng Diyos directly to Joshua, meditate the word day and night. Bakit? Dahil kung hindi ka mag-meditate, kaya kang iligaw ng kaaway. Sabi dito, sabi doon sa 1a, meditate the word day and night. Anong sabi? Carefully. So, the word careful, maingat mong inuunawa, iniintindi, sinisigurado kung ano talaga ang instruction na yan para pag nagdesisyon ka sa buhay. Sabi niya, no? You will become successful or prosperous. Kasi lahat na gagawin mo ay nasa tama. Ang problema, pag hindi tayo careful, ang ating application is not sure. Hindi sigurado. Kaya napapahamak po tayo. So dito, si Solomon, ito ang advice niya. Kay Yahweh ka magtiwala. Kasi, siyempre, kung hindi tayo magtitiwala sa ating tinatawag na Ama, sino ang pagtitiwalaan natin? Yung isang Ama? Ama ng sanlibutan? Sa 8:44 ng yan, na sabi ni Jesus Christ, your father is the devil. Yung ba, saan tayo magtitiwala? Di ba ang Panginoon, doon ka magtiwala sa gumawa sa'yo, hindi yung nanay mo at tatay mo ha. From the creation, ang gumawa ng tao ay ang Diyos. So, saan ka magtitiwala? Sa utos ng Diyos. Kasi kung hindi ka magtiwala, tingnan mo, nilito si Adam and Eve ng kaaway. Hindi sila nagtiwala doon sa sinasabi ng Diyos na huwag niyong kakainin yung bunga ng puno na yan. Anong ginawa nila? Tikim lang naman. Pwede naman. Tikman natin. O, dyan, di ba? Nung tumikim sila, todas, sakripisyo ang inabot. Minsan tayo ganon. Di naman natin masisisi. May kanya-kanya tayong choice eh. Ngayon, ang choice mo, kung naka-align yan sa will ng Panginoon, I believe naman na successful ka talaga. So sa labanan, babalik ako dito sa labanan, kung yan ang dala-dala mo, yung instruction na, or yung instruction na nagmumula sa Panginoon, tsak na ang desisyon mo naman ay hindi magkakamali. Kasi hindi ka hahayaan ng Panginoon na mapahamak. Huwag yun lagi natin, ang problema kasi, base sa aking mga naranasan, at saka mga naobserbahan, ang mahirap lang sa atin kasi, yung gumagawa tayo ng hakbang natin, pagdating na namang problema na, doon tayo ngayon mag-ikanda-kanda iyakan sa harapan ng Diyos, di ba? Ang hirap i-rescue noon. Kasi nga, in the first place, gumawa ka na ng hindi tama. Kaya ngayon, babalik ka na naman kung paano ka i-rescue. Kaya nga minsan, tingnan mo ang nature natin ay lagi nating
power effect sa Panginoon, pero ayaw natin sumunod sa gusto niya. Di ba? Power effect tayo. Imbis na, Lord, I will come to you. Lord, help me. Ganun yung mga ganon. Eh, hindi ka kasi lumalapit. Alam naman. So, ang action mo dyan, para ngayon yung Panginoon ay matuwa naman sa'yo. Ano ba yung pinag-aralan natin ng isang araw? Kumilos ka naman papunta sa Kanya. Ipakita mo naman na talagang nagsisigasig para sa Kanya. Then sa ganon, ang Panginoon naman, willing naman. Inaantay lang yung obedience mo eh. Yung, ano mo, yung desire mo. Inaantay lang ng Panginoon yung desire mo. Dahil, pag nakita ng Panginoon ang puso mo, at kahit hindi mo yung kinakaya, kung yung puso mo naman ay nagnanais, nagampanan ang gusto niyang ipagawa sa iyo, diyan ngayon tutulong ang Panginoon sa iyo. Kasi, yan ang gusto niya eh. Will ng Lord, kaya nga, Lord, tulungan, ituro mo sa akin, ipagawa mo sa akin yung mga bagay na ayon sa kalooban mo. So kung ang ginagawa mo, kalooban ng Lord, imposibleng hindi sasama sa iyo ang Panginoon. Kanya yan eh. Pero kung will mo, magkaiba na yon. Kung kagustuhan mo, delikado. Kasi mamaya ang kagustuhan mo, ayaw ng Panginoon dahil baka ikakapahamak mo, hindi niya papahintulutan yan. Pero kung yan ay kagustuhan ng Panginoon at ginawa mo, ay talagang ang Panginoon kasama mo. Literal na lang, ikaw bang tatay? Paghahatakin ka ng anak mo dahil pumatay siya doon, gusto mong ipakilala ka dahil may pinatay siya, willing ka bang sumama doon? Minsan, sasabihin mo, pahuli mo sa pulis yan. Di ba hindi? Okay, nando doon. Kasi ang abogado nga, kahit na mali ang ginawa ng tao, dedepensa pa rin. So, bilang tatay, ando doon ka, pero yung ano mo, against ka doon sa ginawa niya. Yun ang point ko, ganun. Andi dyan ang Diyos. Kasi pwede mong depensahan ng other verses yan eh. Pero, tingnan mo ang ginagawa mo kung yan ay umaayon sa gusto niya. At ito, katulad nito, ang laban natin, kaya malawak ang nakukover natin kasi yung laban natin sa araw-araw ay hindi lang isang bagay. Sabi ko nga kanina, hindi lang pag sumot ako ng dahil gospel of shoes, sumot ako ng magandang sapatos, panalo na ako. Hindi. Hanggat hindi handa ang sarili mo, walang kwenta yung suot mo. Diba? Yun lang as a sign or protection ng paa mo, kasama yun. Pero ang endurance, ang itatagal, kung wala ang practice. Imagine, sundalo, duman yan ng perfect training. Lalo na yung mga special forces. So makikita natin sa B, anong sabi doon? Acknowledgement of God's presence will make your path straight. Sa verse 6, sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin. So lahat ng ginagawa mo, dapat kasama mo lagi ang Panginoon. Lord, salamat dahil sa mga lakad ko ngayong umagang ito, hindi mo ako iiwanan. Tutulungan mo ako sa aking mga gawin. Pag ganyan ang iyong attitude sa harapan ng Diyos, eh hindi ka niya talagang iiwanan. Kung ako man ay may pagkukulang, kaya nga tayo humihingi ng forgiveness eh. Pero sasabihin mo, marami kang pagkakamali, tapos, ano ba, kung magalalawak eh, marami kang pagkakamali, hindi mo naman sinisitil sa Panginoon, at ngayong umaga, samahan mo ako, Panginoon, hop, yayayahin mo ako, may atraso ka sa akin, sitil mo muna. Ano yung mga natututunan natin bago ka mag-alay? Bago ka mag-alay sa harapan ng Diyos, puntahan mo muna, sitil mo muna yung iyong mga atraso. Yung mga kung sino ang nagkaroon ka ng kasalanan sa kanila, settle mo muna yun. So, kaya nga dito natin makikita na hindi, minsan sinisisi ng iba yung Panginoon, na hindi nila nakikita kung paano ang kabuuhan. Kaya dinidescribe sa atin dito ni Paul is the armor of God, kabuuhan.
part lang ito as defense or protection. At ang protection niya ng iyong katatagan is the endurance ng iyong buhay. O kung paano ka tatagal sa labanan at magtatagumpay. So dito nakita natin na yan lahat ay isinasangguni natin sa Panginoon para alam ng Diyos kung saan ka ilalagay. Ngayon, tingnan natin, nung ang Israelita ba kinuha ng Panginoon sa Ehipto, na sila ay walang karanasan sa laban. Kasi ang alam lang nila ang gumawa ng bricks. Alam niyo yung bricks? Yung dito, simentado na. Sa Middle East, ginagamit pa yan. Kinakamada na may mga korte-korte yan na pera-peraso na pinagtatabi-tabi. Pag inapakan mo ng ganyan, parang simentado na siya. Pero yan ay, ang purpose nila dyan, kung may huhukayin sila sa area na yon, hindi na sila magsisira ng kalsada, kundi babatakin lang sa footpath para yung ilalatag nila sa ilalim, pagkatapos ibabalik ulit nila yon. So yung Israelita, ang alam lang nilang gawin ay ang paggawa ng mga bricks na yan. Pero hindi nila alam ang lumaban. Anong ginawa ng Panginoon sa kanila? Kung titingnan nyo, yung from Egypt to Promised Land, ay kaya lang yan, kung duro-diretsyo ang kanilang pagbiyahe. Kung didiretsuhin, ay 2 linggo lang yan, sabi ng mga eksperto. 2 weeks lang. Bakit umabot sila ng 40 years? Anong reason? Dahil hindi sila sinusubo ng Diyos sa mga kalaban na mabibigat. Kasi kung isinubo sila doon, patay sila lahat. Alam mo ang ginawa ng Diyos? Idinadaan muna sila doon sa mga kalaban na kukunti pa lang at medyo kaya-kayanin nila. Doon, nag-uumpisa ang kanilang training. Kaya sabi ng dito, the shortest way to Promised Land is a zigzag road. Kasi zigzag ang takbo nila, kaya umabot ng 40 yan eh. Imbis na paganon muna sila. Babalik na naman, paganon sila. Balik, hindi sila diretso. Kasi kung didiretsuhin nila, patay silang lahat kagad. Pero nakita nyo yung purpose ng Panginoon, dumadaan sila sa training, equipping. Nung dumating na sila sa Promised Land, kaya na nilang lumaban ng todo-todo kasi mas maraming kalaban ang nasa Promised Land. Ngayon tanong, ang gusto ko lang ipakita dito, Promised Land na flowing with milk and honey, hindi ba sila doon nagsakripisyo? Mayroon, di ba? Ang hirap ka mo pumunta doon, nagreklamo na ang iba eh. Dahil sabi niya, dinala nyo na lang, sabi kay Moses eh, dinala nyo kami dito para patayin. O, tingnan mo. Pero ang nakaunawa at nakaintindi ay tuloy-tuloy, hindi nagre-reklamo. Ganon din tayo sa panahon natin ngayon. Pag ang nakikita natin dyan ay parang ang hirap maging Kristiyano, aayaw ka, hindi ka nga makakarating sa eternal life. Kasi ang biyahe natin, eternal life. Promised Land is equivalent to eternal life sa spiritual nating buhay. So, yung biyahe papunta ng Promised Land, maraming dinaanan silang sakripisyo na umabot ng 40 years instead na 2 weeks lamang sana. Pero dahil sa matigas ang ulo nila, matigas, kumbaga, mga rebelde sila sa Panginoon. Nahihirapan ang Diyos sa kanila kung paano sila maituwid ng lubusan. Ngayon, sa atin, alam na natin ang mga istorya na yan. At alam na natin yung mabutit masama. Nahihirapan pa ba kaya ito sa ating buhay? Israelita ba tayo? Pilipino tayo, di ba?
Pero mahilig tayo mag-claim na we are spiritual Israelites. Pero ngayon, kaya nga yung promised land na yan, buti kasama ako doon. Si Joshua ang kasama doon, di ba? At saka si Caleb. Oh. Buti nakalusot yung pangalan ko nga lang, hindi ako personally. So, Caleb and Joshua lang kasi ganun sila katapat, sumunod sa Panginoon. At nakinig si Joshua sa sabi ng Panginoon na meditate the word day and night para maging successful ka. Kaya successful nga siya nakarating sa promised land dahil nananangan siya sa salita ng Panginoon, sa payo ng Panginoon sa kanya. Tayo ba? Nananangan ba dito? Kung tayo ay sumusunod, kapatid, sabi nga, dadalawa lang sila. Iilan kaya ang makakarating sa buhay na walang hanggan? Sabi ni Matthew, even the elect will be deceived. Napakahirap, masikip ang daan papunta sa buhay na walang hanggan. At napakalawak ng daan papunta sa kapahamakan. At itong tinuturo natin is kung paano tayo manindigan sa labanan ng ating buhay sa araw-araw na hindi tayo madadaya at madidisip o matatalo ng kaaway. Kundi ang ating laban ay manindigan tayo na magtagumpay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya sabi nga dito, ang kunin natin is the right decision na nasa salita ng Panginoon. So alam natin yan. Kaya nga napakahalaga kung ano ang gamit mo, anong apply mo, anong gamit dito, ang sapatos, hindi, siyempre sa paa yan, hindi naman sa kamay. Siguro yung walang paa, naglalakad sa kamay. Gloves na lang sana, no? Hindi na sapatos sa kamay. Wala pa naman nag-invento ng ganun. Pero nakita po natin, ngayong pangatlo, ang pangatlo ko is by taking the right application from the gospel of peace. So, anong dapat nating application dito? Kumuha ako ng passage sa Ephesians. Kasi ito napakahalaga. At nabanggit ko ito nung nakaraang linggo din na sabi nga doon, breastplate of righteousness. Kung hindi mo dala ang katwiran ng Diyos, talo ka na kagad. Ngayon, may binanggit dito sa Ephesians chapter 4, verse 31-32. Sabi ng Panginoon, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Why? Sabi sa 32, sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. So dito, kung mapapansin natin, pag yan ang dala mo sa labanan, yung, asa na yun? Yung 31. Kaya sabi niya, alisin mo ito eh. Kasi kung dala-dala mo yan at hindi mo inalis, magtatagumpay ba ang kalooban ng Diyos? Ay ang dala-dala mong gamit eh, galing sa kaaway eh. Diba? Kasi ang Diyos, walang puot at galit yun. Nagagalit siya, mayroon, nagagalit siya sa mali. Pero dito, sa atin, sabi ng Ephesians, tanggalin mo na yan. Si Paul din na may sulat yan. Kasi hindi makakadepensa yan sa'yo. O diba, tingnan nyo na lang yung nag-aaway kahit nasa husgado. Pag nagsigawan na may nahantungan bang maayos yun? Hindi. Bakit ka mo? Pag mura ng isa, duruan ng ganun, duduro din yung isa. Mayroon bang resulta doon na matino? Hindi. Wala. Kaya pupunta sila doon sa, ano bang tawag niyan? Dito sa barangay, ano bang tawag niyan?
Sa lupon, ang lupon napakababa ng kalooban. Alam po mga pastoran na iba dyan mga kilala ko Ganito po, kung yan ang dala mo, puot at galit, at nambubulyaw ka pa, at ano pa, lalait-laitin mo pa, yung kaharap mo, ano pa, mananakit ka pa, nilait mo na, sinapok mo pa, no? Ano pa? At ang sama ng loob mo sa kanya, sabi niya, huwag mong gamitin yan. Sa laban, hindi kasama yan. Kasi, kung nandyan sa iyong katotohanan, sabi ko nung nakaraan, susuko pa nga siya sa iyo So kung wala, hindi mo gagamitin yan, gagamitin mo ang kababaang loob. Ay, wow! Naalala ko dito nung galing ako sa Middle East Pagbakasyon ko, hindi ko akalain, nireklamo pala itong charge sa barangay. Nagulat ako. Pupunta sila doon. Sabi mo ni Pastora sa akin, sabi ko kayo nandiyan dyan, wala ako dyan. Hindi, ikaw ang dyan Sumama ka. Sama ako doon sa sa barangay. Nag-uobserba lang ako, nakaganon ako. Tahimik lang ako. May nag-uusap-usap doon na dalawa sa dulo. Yung pala, hindi ko alam. Ang pinag-uusapan ako, yan ba yung pastor niya na, diba? Bakit mukhang mabait naman? Aywan ko kung sino nakaharap doon nung, kaya nireklamo yung, diba? Kasi, puro naman ako, pakumbaba, di, natigil. Kasi nga, kung gagamitin mo ng ganito, bakit? Ako, tagariyan din ako sa manggahan Ba't ganito? Reklamo? Patay ako doon. So, ano ang sabi nun? Pag ikay ay binato ng bato, anong ibabato mo? Tinapay na may garapon. Tinapay na masarap ang palaman. So, ganun po. Kaya alisin nyo yan. Ito yung pinaka magandang application sa buhay natin. Na oras na tayo ay pupunta sa laban, alisin natin yung mga yan, binanggit sa 31. Napakaganda. That all nature or sinful nature should be taken away or rid out from our life. Tanggalin natin yan. Kasi nga, pag andyan sa'yo yan, kahit na nakitaan ka man, nakita kita ganyan ang ginawa mo doon sa hindi, pasensya na, hindi ko alam yun. Nagpapakumbaba ka, nagsisisi ka. Ako may nagawa man ako, pasensya na po sa inyo. Ay kahit na nag-uusok-usok daw, sa galit yan, pag nakita naman ang kababaang loob mo, mapapahupa ang kanyang galit. Kaya nga tinatawag tayo na, tayo yung tagagawa ng kapayapaan. Binanggit kanina doon sa, doon sa Hebrews, na ando doon sa atin yung peace. Tayo ang nagdadala ng kapayapaan. Hindi tayo nagdadala ng kaguluhan. Ay, ikaw ang magdadala ng kaguluhan doon. Di ano nangyari? Para bang binuhusan mo pa ng gasolina yung apoy. Di ba ganon? So, ano ka lagi? Kontrahin mo ng kababaang loob ang nag-uusok-usok na galit. Kasi pag ang kinontra mo dyan ay kababaang loob, alam ko naman, marami sa inyo ang nakakaranas ng ganyan. Bisang practice yan sa mag-asawa. Pwede nyo rin pag-practicein mamaya sa bahay nyo. Magalit ka, yung isa sa inyo sa mag-asawa. Tapos yung isa, ay, pasensya na po, pasensya na po. Yung mga ganon. Para ngayon, pagdating ng sanay na kayo. At makikita natin, anong sabi ng 32? Ang sa halip, maging mabait kayo. At maawain. Kaya parang ganun, galit na galit yung misis mo o yung mister mo. Tumagil ka, alam mo, naaawa na ako sa'yo. Kasi yung galit mo na yan, baka mahatatakan ka. Baka mamaya, tumaas na naman ang blood pressure mo. Hospital na naman tayo niyan, gastos pa. Maawa ka na. Ibig sabihin, pakalmahin mo na lang.
Sabi nga sa akin nung India noon, nung bago pa lang ako, di pa ako born again eh. Nasa Oman ako. Sa galit ko, talaga nagwawala naman ako. Nag-uusok-usok. Dahil mali talaga eh. Pero sabi na lang ng Indian sa akin na Kristiyano na Protestant Church. Taga-Protestant siya. Sabi niya sa akin, Diyos, hayaan mo na sila. Sabi niya, nakita niya siguro sa akin, nung time na yung pride, sabi niya, swallow your pride, Diyos. Huwag mo nang ipanindigan yung ano. Kasi ako noon, pag alam ko na tama ako, magdatingan na tayo doon sa ididipins ako na tama ako dyan. Pero sa Kristiyano, kahit tama ka, dadaanin mo sa ibang pamamaraan na may pakita mo na tama ka. Kasi hindi naman yung, sabi nga, yung sisigaw ka o ano ang gagawin mo doon para maipakita mo lang sa Kanya. Pwede naman may mga remedyo ang salita ng Panginoon na daanin mo sa kababaan mo. So kung mapapansin natin dyan, hindi ko naman masabing mali ka. Kung ang dating mo naman ay naninigaw, di ba? Hindi rin katanggap-tanggap. Pero kung tama ka naman nga at dinadaan mo sa kababaang loob, mas epektibo. Hindi ba kapatid? Tingnan mo mabuti ha, huwag ka lang muna magtataas ng boses. Ikaw naman. Sige, manalangin muna tayo. Sige, mag-pray tayo. Sige, pag-pray mo na. Hindi siya makapanalangin. Sinubo ko na yan eh. Nasa loob ako ng kampo. Tinawagan ako nung sa labas. Pastor, ay nasa 80 kilometers. Sabi niya, Pastor, pumunta ka dito ngayon. Bakit? Kasi si ganito, ganyan. Sabi ko, ano na lang natin yan? Bukas na lang, total Sunday naman bukas. Di pag bukas, pag-usapan natin. Galit na galit. Sabi ko, pasensya na, malayo dito sa kampo eh. Babiyahe ko 80 kilometers, tapos ano pa ako ng car lift. Bukas na lang, pagdating ng bukas, nagpipreach ako. Kita ko siya, talagang pag-ganyan-ganyan dun sa likod eh. Ay, elder pa man din. Sabi niya pagkatapos, Pastor, mag-meeting tayo agad. Sabi ko, meeting. Ano bang pag-meetingan? Ganito tungkol sa tao na yan. Iipon kami. Tapos sabi ko sa kanya, Bro, ikaw muna mag-opening prayer ka na. Hindi talaga makapag-pray. Tapos, napilitan siguro, pag-pray pa lang niya, iniipon na siya ng Panginoon. So, okay, anong pag-uusapan natin ngayon? Ano bang concern, brother? So, huwag na lang natin pag-usapan. So, makikita po natin na yun yung tama itong sinabi ng scripture, sa halip maging mabait kayo at maawain, maawa ka na lang dun sa tao na yun. Kaya nga minsan, kung nakikita na, kung mayroon tayo dito sa ating, sabi ko nung una, nung last week, sabi ko, pag ang righteousness nasa bawat isa sa atin, kasi may kinuta ko doon na verse na, the righteousness of people around you. So kung ang righteousness ng bawat isa ay nasa sa atin, hindi makakapenetrate ang kaaway. Ngayon, kung idudugtong ko yun dito sa ngayon, kung mayroon tayong makita na kapatid na ganyan, imbis na magagalit ka sa kanya, maawa ka na lang sa kanya. At pwede mong kausapin, huwag ka nang magagalit eh, lumalabas na yung ugat mo dito sa liit eh. Baka mapatiran ka, ikaw din. So, approach na may kababaang loob. Pero, ito na lang ang masasabi ko. Kung tayo nag-aaral ng salita, nakikinig ng salita, kung ikaw man, ang bago kapag gagawa ng ganon, ay, alam mo ito, at ikaw na mismo magpapakumbaba, sa tingin mo kaya, sa bawat isa na nararito, kung yan ay gagamitin mo ng maayos sa pagiging Kristiyano mo, mag-aaway-away ba kaya magkapatiran? Hindi, di ba? Walang ganun. Bakit? Kasi alam mo, pag nakita mong galit na siya, pakumbaba ka. Pag ikaw naman ang galit, nakita niya, magpapakumbaba siya. Tingin mo kaya, mayroong salpukan dyan? Wala.
Kasi nagkakaunawaan kayo, nagkakaintindihan. Kalma lang. Di ba? Kalma. Huwag tayo makikipagtalo. Dahil pag nakikipagtalo tayo, sagabal yan sa laban natin sa kaaway. Ay dapat nga magkakampihan eh. Kasi alam natin ang yung armas natin na pwedeng gamitin sa kanya. Anong nangyayari? Ano nangyayari? Hindi tayo nagkakampihan, minsan nagagamit sa atin. Kaya nga tuloy, minsan mahirap magsalita eh. Kung mapapansin natin yung mga FB ngayon, magde-declare ka doon. Mahirap na, baka i-post ito ni ano makita eh. Magde-declare ka, paniwalang-paniwala ka. Pagdating ng declaration ng isa, maling-mali pala. Ibig sabihin, hindi kayo nagkakasundo, hindi kayo nagkakaisa. Ganon din dito sa Kristiyano. Kung alam natin lahat yan, hindi matatalo natin ang kaaway ay hindi makakapasok sa bawat isa sa atin. Sabi ko nga, mapoprotektahan mo yung divine, the family of divine, dahil ang righteousness, kung ang bawat isa ay totoo sa pamumuhay, kahit na anong puna sa labas, papasok sa'yo, hindi mo i-entertain yan kasi hindi naman totoo. O kung mayroon man sasabihan at kinausap mo, hindi, mahihiya sila sa'yo. Yun ang sinabi doon sa verse. Bakit? Imbis na kukontra sila, susurrender pa sa'yo. Bakit? Dahil tama naman ang ginagawa mo ng ayon sa kalooban ng Diyos. At yung nagpupuna at nag-aakusa sa'yo ay siya yung nagsisinungaling at hindi tama ang ginagawa. So, hindi siya makakapenetrate. Remain standing ka sa laban ng pakikipaglaban mo sa kaaway. Kaya mapapansin natin dito, nagiging matatag ang isang Kristiyano kung nasa tama siya sa kanyang pamumuhay. Katulad nito, na napag-aralan ngayon natin ng oras na ito, na kailangan lagi tayong handa o kung paano ang magiging handa. So kung paano ka maging handa, pagdating ng labanan, hindi ka matatalo ng kaaway. Kasi ang pagiging handa mo, ang gamit mo ay mula sa salita ng Panginoon na siyang makapangyarihan sa lahat. Kasi bakit? Sabi ni Paul nga sa Romans, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at siya'y nakakapagbigay ng buhay doon sa taong hahantong sa kamatayan. Kumbaga, ito magbibigay sa atin ng right information, right decision, at saka right application. So dito natin makikita na itong salita ng Panginoon ay napakahalaga sa buhay ng bawat isa. Kaya alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong magbubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa at ano ba. Sa halip, maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. So itong weapon na ito, itong defense na ito, napakahalaga. At yung binanggit dyan sa Ephesians na maging handa, maging matatag sa pagharap natin sa mga kaaway. At ang katatagan na yan ay nagmumula lamang sa salita ng Diyos. The gospel of peace, kaya nga peace, kapayapaan. So ang panglaban natin ay kapayapaan. Siguro naman kung nandoon yung pagpapakumbaba sa'yo, ay ikaw yung taong mapayapa. Diba? Kung ang peace ay nariyan sa'yo, ikaw ang taong maaway, marunong magpatawad. Kaya nga, peace eh. At ano ba? Dahil nakuha natin yung peace na yan mula sa ating Panginoong Jesus.
kung paano rin tayo pinatawad sa ating mga kasalanan. So kung yan ang paninindigan natin sa ating pakikipaglaban natin sa buhay natin sa araw-araw, matagumpay po tayong Kristiyano. Dahil yan ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Sundan ang buhay ng ating Panginoong Jesus na kahit siya inaalipusta, hindi siya lumalaban. Kahit humantong na nga sa krus ng Kalbaryo sa kanyang kamatayan, andoon pa rin ang kababaan ng kanyang kalooban. Dalawa lang ang nakita ko sa scripture na nagsabi ng kahit na mahirap na nakapako na siya sa krus ng Kalbaryo, si Jesus Christ, ano bang sabi niya? Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Biro mo yun. At sinong isa? Si Esteban. Binabato na siya ng todo. Laban yun eh. Spiritually. Ano? Patawarin mo sila, Panginoon, dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So, ibig sabihin, yung mga tao na yon, alam nila ang patungkol sa kalagayan sa buhay sa lupa at buhay na darating, at alam nila dahil babad sila sa salita ng Panginoon. Saan natin makukuha yan? Sabi ko nga, doon sa pagiging handa. Nandito lahat sa salita ng Panginoon. So tayo pong lahat ay tumayo at tayo manalangin. Lord, napakabuti mo sa aming mga buhay. Hindi mo kami hinahayaan na madaya ng kaaway sa araw-araw naming mga ginagawa at pakikipagkaharap sa buhay. Salamat, Lord, sa karunungan na ipinagkakaloob mo, na nakikita namin ang mali at tama, O Lord. At tulungan mo kami magdesisyon ng ayon sa kalooban mo. Tulungan mo kami na lahat ng aming isa sa katuparan ay nagmumula sa iyo, Panginoon. At dito sa aral mo na ibinigay ngayong umaga, Lord, help us na magamit namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. At naniniwala po kami, ang sabi mo, kung kami ay tapat na sumusunod sa iyong kalooban, ang pagpapala naman namin ay iyong ipagkakaloob. Kaya purihin ka sa buhay ng bawat isa na narito ngayon. Salamat sa pagpapala na pinagkaloob mo sa kanila. Nakikita mo ang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw, yung kinakaharap nila na laban sa kanilang mga buhay sa araw-araw. Naniniwala po kami na ang katagumpayan ay nagmumula sa iyo at kaya mong iparanas, iparamdam sa buhay ng bawat isa na narito ngayon. At Lord, kami po ay naniniwala sa katagumpayan na pinapangako mo lagi sa aming mga buhay, na bibigyan mo kaming buhay na kaya-aya at matagumpay sa mundong ibabaw, at bibigyan mo kami ng buhay na walang hanggan, na yan ang pinangako mo sa mga taong masunurin at sumusunod sa iyong kalooban. Kaya inaangkin namin ang katagumpayan nito, Panginoon Jesus, Ama, at ibinabalik namin ang katagumpayan ng kapurihan sa iyo lamang, sa pangalan ng Panginoong Jesus ang natin magsabi na. Amen. Praise God.